So yun, ganyan sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ruelo Palalag, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Netizens, Kalingap Supporters, Kalingap Subscribers at ang ating po mga Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga Kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawin lang po natin ang reaksyon at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa pagbisita ni Ruelo Malalag sa isa sa mga natulungan ng kanyang programa, and at the same time po ay kapitbahay po, no, nila Lolo Migs, nila Lolo Miguel, na maituturing na rin pong isang matalik na at malapit na kaibigan ng pamilya po nila Lolo Miguel. At dito nga po sa pagbisita po ni Ruelo Malalag kay Nanay Amparo ay may mga revelasyon at sabihin na nating concern na ipinahiwatig itong si Nanay Amparo dito po kay Ruelo Malalag in regards po sa sitwasyon or sa kalagayan po ng pamilya nila Lolo Migs. At talagang mapapansin po natin na talagang naaawa itong si Nanay Amparo dito po sa pamilya nila Lolo Migs, lalong-lalo na sa mga dinadaanan nilang pagsubok ngayon in regards po sa kalusugan ng asawa po, no, ni Lolo Miguel, na kung saan ay talagang masasabi po natin na kailangan po talaga ng atensyon at kailangan po ng agarang masasabi po nating konsultasyon sa doktor, sa isang espesyalista para totally ma-diagnose po talaga kung ano po ang problemang pinagdadaanan ngayon ng asawa ni Lolo Migs. Lalong-lalo na ngayon, mga kalingap at kabagis, ay wala naman pong masasabi po nating fix or stable na income. Ito pong si Lolo Migs. Kumbaga parang yung source of income lang niya ngayon as of now ay yung pagkukopra, pag-uuling, dahil yung bangka naman pong ibinigay ng Team Kalingap, ibinigay ng Team Kalingap ay as of now ay sira po yung makina, which is sabi nga po ni Kuya Val Santos Matubang ay ipapagawa para naman po kahit papaano po ay ma-utilize yung main purpose po ng bangka, which is yung sa pangingisda, para lalo pang masabi po natin na madagdagan yung pinagkakakitaan po ng pamilyang ito. At nakakatuwa lang, no, mga kalingap at kabagis, dahil ito pong si Nanay Amparo ay isang example po ng beneficiaries na talagang pinangangalagahan ang perang ibinibigay or itinutulong sa kanila ng mga charity vlogger. Mapapansin nyo naman, mga kalingap at kabagis, yung bahay ni Nanay Amparo, although sabihin man natin na gawa po sa light materials, ay talagang pinagkuhan niya, pinag-ipunan, pinaglaanan ng paunti-unting pondo para po matapos. At ngayon nga po, sa pagbisita nga po ni Ruelo Malalag, ay sabi niya nga po ay nagtatrabaho siya para meron siyang ipampasahod doon sa gumagawa ngayon ng bahay niya. Although malapit na pong matapos, 90% na po, no. Kumbaga mga final retouches na lamang po, kagaya na nabanggit niya, yung pintuan sa likod ay ginagawa. Pero masasabi po natin na yung bahay na yun ay isang example lamang po sa mga pwedeng ibalik ng mga beneficiaries sa tumutulong sa kanila na pahalagahan ang lahat po ng mga bagay na ibinibigay sa kanila, no. Hindi lamang po basta-basta nilulustay, bagkus bawat sentimong ibinibigay at itinutulong sa kanila ay talagang masasabi po nating may pinupuntahan. So ayun, mga kalingap at kabagis, dako na po tayo dito sa interview nga po ni Ruelo Malalag kay Nanay Amparo in regards nga po dito sa sitwasyon nila Lolo Migs. So parang ang nangyari, dumaan muna si Ruelo Malalag kay Nanay Amparo bago po siya dumiretso dito po kila Lolo Migs. So without further ado, syempre po, simulan na po natin yan. Ay nanay, kumusta po si dito, si Lolo Miguel? Pumapasyal ba dito? Oo, nandito na namin. Oo nga, isa yun sa malapit na kaibigan ni Nanay Amparo, na malapit Nagpunta na, ko doon. na kapitbahay. Ay kahapon pumunta ka. Anong isang araw, So, anong, pintuan kami ni Ate Pace. So, na-open niya? Galing-galing man di ba nanay na balita ko po na ospital po yun, Oo, si nagpasali. Nanay Sinalinan Tessie. ko
nanay test po yun. Kumusta yung mata niya? Malabo, talagang malabo talaga. Yun po yung isa sa mga bagay na hindi po naresolba mula noon, na kung saan ay nagbigay pa nga daw si Jun A ng pampapa-opera sa mata, although parang ang operasyon ay nangyari pero wala pong naging improvement, no, sa eyesight ni nanay. Kasi nung pumunta ako last time, matagal na. Talagang ano yun, inooperahan na. Inoperahan na siya, kaso hindi man din ganun pa din. Ganun pa rin. Kaya delikado na Tapos nanay. Siguro walang naging follow-up check-up pagkatapos ng operasyon dahil nga po, again, ang problema po yung pinansyal, na kung saan ay naging issue po sa pamilyang ito. Nakaraan, 1 linggo lang Hello kabayan, kumusta ka na? Need mo ba ang magtrabaho ng long hours? nakalipas ay tinakbo naman ngayon siya sa ospital. Yung pala biglang bumaba yung dugo niya. Dugo niya. Yun, bumaba yung dugo, nanlalabo yung mata. Ang daming komplikasyon ni nanay ngayon na kung saan ay talagang masasabi po natin na kailangan po talaga ng direct medical attention para po properly ma-diagnose kung ano po talaga yung pinagdadaanan ni nanay in regards po sa kanyang kalusugan. Ay, grabe, kawawa naman sila, no? Sinalinan dapat 2 bag, 1 bag lang na ipasali. Biruin nyo yun dahil nga po, muli, once again, kulang sa financial, supposed to be dapat 2 bag ng dugo ang isasalin, ay isa lang po ang naisalin. So, yung po yung nakakalungkot doon. So, nanay, ano, ang palaging ano dyan, talagang si Tatay Miguel, di ba? Kasi wala namang ibang Kung ano dyan. ang naririnig yung sinabi ni Tata Miguel, yun talaga yun. Mm-mm. So, sabi nga po, base po dito sa sinasabi ni Nanay Amparo, ay kung ano man yung mga sinasabi ni Tatay Migs, lalong-lalo na sa mga interview ni Kuya Bal Santos Matubang, ay may katotohanan po talaga. Hindi yung spekulasyon lang na masasabi po natin na pinapalabas ng mga grupo na si Tatay Migs daw po ay batugan. Grabe naman yun. Kasi isa din sa ano ko dyan is yung tinulungan ko is sila Tatay Miguel talaga, di ba? Honestly, yung nga po, ang una talagang naka-scout dito po kila Tatay Migs ay si Rowelop Malalag. 'Di ba? Parang napukaw na lamang po ang atensyon ng grupo kay Erica dahil yung mga time na yon, kung hindi po ako nagkakamali, ay sa lab team, 'di ba? Naghahanap ng mga lab team at nakitaan din naman po siguro na kailangan din tulungan si Erica. Pero talagang na-scout sa pamilyang yan ay sila Lolo Migs, nila Rowelop Malalag. Sila talaga yung naghihirap. Kita Sabi naman nga natin ni sa ano. Tata Igil ay, hindi man lang kami pasyalan ni Rowel. Ay. O yun, di ba Roel, ikaw hindi mo daw pinapasyalan sila Lolo Migs. Sabi ko, bayaan niyo po pag nagpunta sa bahay. Oo nga. Yun na Wala din. na yung ano niya dito at wala na kahit kailan din na sila pupunta. Yun na nga din yung plano ko, nanay, kaya pumunta ako ngayon dito, bumisita ako. Kasi gusto ko na mapuntahan din sila dyan. Daanan niyo ngayon. Oo. Kasi gusto naman nila makita pa rin Ate TC. Mm-hmm. Oh, siyempre pwede naman po. Kaya nanay, kumusta po ang ang sitwasyon nila matapos po yung mga pangyayari yun na siyempre sila Erica umalis na po doon. Di ba mas lalo sila naghirap po. Sila Tata Igil ay yung kumbaga yun, di ba may binirigay man kayo noon. Opo. Yung pa Halos parang habang wala pang pera noon sila, nagastos yata ni Tata Miguel doon sa bahay nila yung pera. Ngayon sinikinukuha man itong matanda at gagamitin kay Ate Tisi. Oo. Hindi binabarayan. Hindi nyo naman po masisisi si Tatay Miguel, no? Kung meron mang ibinibigay, ikumpara man natin dito sa buhay ni Nanay Amparo tsaka si Tatay Migs, ay mas malaki po ang pinansyal na pangangailangan ni Tatay Migs dahil po meron pong isang miyembro ng kanilang pamilya ang may karamdaman. So alam naman po natin sa Pilipinas na pag ang karamdaman po ang pinag-uusapan o mga sakit-sakit na yan, ay talagang yung healthcare po natin, no, sa Pilipinas ay malayong malayo po sa healthcare system sa ibang bansa, na kung saan ay for example na lamang po dito sa amin sa UAE, may mga medical insurance kami na anytime na kung kami may nararamdaman ay maliit lamang po na porsyento ang binabayaran namin sa mga ospital or sa mga clinics. Parang consultation fee lang, certain percentage lamang po ng
consultation fee yung binabayaran namin, and majority of the expenses sa operasyon, sa diagnosis, sa laboratory ay sagot po ng insurance. Pero kabaliktaran po yan sa Pilipinas, mga kalingap at kabagis, no? For you to be able na magamit mo yung full potential ng medical healthcare sa Pilipinas, ay kailangan magbabayad ka ng premium, or malaki ang babayaran mo in yearly basis or in monthly basis para ma-experience mo yung the same medical care na nai-experience ng mga ibang bansa na katulad po ng bansang UAE na nandito po tayo ngayon, ay ganun yung diferensya. Napakalayo po. Kaya yung iba sa Pilipinas pag nagkakasakit ay malaki po ang chances na talagang hindi po madadiagnose properly dahil nga po syempre yung gastusan. Malaking gastusan po talaga pag tayo po ay nagkasakit sa Pilipinas. Sa the reality po yun, mga kalingap at kabagis, tsaka real talk lang po, no, na talagang ito po yung nangyayari talaga sa bansa natin. Kaya yun ang sinasamang loob masyado ni Tata Miguel. Kaya So, minsan baga nag-vlog si Joan. Si Ate Joan. Si Ate Joan yun? Oo. Yung, Na nagsalita talaga si Tata Miguel nun. yung Yun. anak niya doon nakasakasama. Manugang yun. Na manugang yun. Yung kasama dyan na anak, si... Ate Jenny. Oo, si Jenny. So, sila Erica, andun na sa bahay nila na bago. Sa magandang bahay na. Na yung nakakakilala. Oh, hindi na daw nakakakilala. Si Nanay Amparo nagsabi niyan. Kahit nga kami, ibang-iba na din. Oh, ibang-iba na daw sa mga kapitbahay, sa mga malapit sa pamilya nila dati, ay ibang-iba na daw po ang tingin ng magkapatid na ito. Wow! Nakikita ko dyan, napunta dyan. Pupunta dyan. Nadaan lang. O, biruin nyo yun, dumadaan lang. Kila Taigil, di naman kung iba, dadaan at mamano sa luluhin. Oo, Wala siyempre, di ba, respeto kasi nga lolo. Di ba, mga, ano mo, hindi kamag-anak mo, siyempre lolo't lola. Pero iba nanay, hindi talaga. Hindi. Kaya, mas lalo naghirap sila Tatay Miguel ngayon. Oo, din na. Naawa din ako minsan kay Tata Miguel. Naibenta nga yung kalabaw niya. Ay, nabenta na. Oh. Pagka-hospital. Yung bangka po niya, Yung bangka na andyan. Bangka hindi nagagamit ngayon dahil nga po dun sa video upload ni Kuya Bal Santos Matubang, sira yung makina. dyan pa man din. Pero siyempre si tatay matanda na din. Di ba? Si Jerry naman yung kasama-sama yung anak. Doon sa ano, sa pamamangka. Pamamangkin. Kaso ang hirap ng hulihin ngayon ng pangkit. Oo nga. Tapos ano, di ba, doon sila umaasa din sa pagkukopra. Di ba? Kung magkano yung kita doon, hati-hati yan. Hati-hatiin. Pero hindi naman yung araw-araw nanay, di ba? Yun nga sabi ni tatay na 3 buwan yata, di ba? Bago mag-harvest, another, ano naman, kita naman. Kaya hindi araw-araw, kaya siguro nahihirapan sila ano. Ang pangungopra naman po is masasabi po nating kwan talaga. Sabi nga po, tama si Dodong, no? Every 3 months, kung kailan lang magkakaroon ng harvest ng nyog, bunga ng nyog, ay doon lang po sila makakapagkopra. At saka ikumpara naman po natin yung kinikita nila sa pangungopra, di hamak naman po talagang maliit lamang po ang kitaan dyan. Kumbaga, yung hihintayin mong 3 buwan para magkaroon po ng harvest sa kopra, ay pang ilang araw na gastusin lamang po nila yan. Kung ano man yung kikitain nila dyan. Tapos napakaliit na amount lang po yun. Kaya talagang masasabi natin na taghirap ang buhay nila Lolo Migs. Dahil talagang wala nga pong stable na source of income. Tindahan, kanino yan? Kay Ate Jenny? Oo. Meron pang laman dyan? Meron yun at sariling pera yun ni Jenny. Ipadala ng asawa niya. Kaya nga noon sa sinabi ni Ate Jenny yung sa live niya, yung nagsalita siya na yung pera na ginamit niya sa tindahan is galing sa asawa niya, pinaghirapan nila. Tapos yung inipon daw niya binibigay ko noon, andun din na nakasama doon sa tindahan. Yung mula nang kabibigay niya noon sa kanila, yun lang ang pinakinabangan nila. Pero yung mga noon na kay Erica, wala sila doon nakukuha. Wala. So talagang Sila pa ang nakunan. kasi yung sabi daw nila nung
habang nasa ospital doon sila Tatay Miguel, tsaka nila kinuha yung mga gamit daw. Oo. Totoo po yan? Hindi nag-aalam. Hindi man lang nila tinulungan si Jenny na nasa ospital. Ay, kawawa naman. Ay, buntis si Jenny. Halos yun ang nag-aalaga. Ay, yung papa ni Kenji. Oh, Ay, mama ni Kenji. Si Kenji, saka si ano, yun lang, nagtutulong-tulong dyan kay... Kawawa naman. Sila na ang nagtutulungan. At yung mama ni Erica, parang wala nang pakialam sa kanila. Yun ang ano nila ngayon. Grabe. So, pati din pala kay nanay, nakakapansin din po. Siyempre, malapit na kapitbahay niyo po Kasi yan. minsan binabati ko, hindi na sila na yung dati baga. Ate pare, malayo pa na sigaw na si... wala na. Ano tawag si nanay? Ate Maring? Ate paring ang Ay, tawag. Paring. Nanay Maring. Ito si Nanay Paring. Oo. So, nanay, kumusta man yung pag-iisa dito? Okay Okay naman. naman. Nami- So yun nga mga kalingap at kabagis, no, nakakalungkot talagang isipin na may mga bagay-bagay tayo na regrets ika nga, no, or may mga bagay-bagay tayong pinagsisisihan dahil naging mali yung naging galawan natin nung una. At example na lamang po ito sa pamilya nila Tatay Migs na akala nila na magiging okay ang lahat dahil po may sponsor na tumutulong. Pero sabi nga po, dahil pera ang involved, ay may mga circumstances na dumarating at marami po ang nababago. Kaya sa pagbabalik po ng Team Kalingap, dito po sila sa pamilya nila Lolo Migs dahil parang napangakuan yata ngayon ni Roel Malalag na pababahayan ang pamilya nila Lolo Migs ay siguro ngayon dapat maging wais na tayo. Maging wais na tayo sa mga pagtanggap ng pera. Spend it properly. Ika nga, use it wisely. Dahil ang pagtulong ay hindi naman po panghabang buhay. Kung ano man yung mga blessings na natatanggap natin ngayon ay gamitin po natin sa tama. Although alam naman po natin na may pinagdadaanan ang pamilya, lalong-lalo na may karamdaman ng isang miyembro po ng pamilya, ay yun na lamang po ang masasabi ko. No? Spend it wisely. At makikita naman po ng mga tumutulong yan na inilalaan mo yung mga binibigay sa kanila sa tamang gastusin. At ipakita mo lang, Tatay Migs, no? na ginagawa mo ang lahat para sa iyong pamilya at ibibless ka rin naman ng Diyos sa mga ginagawa mong tama, and at the same time ay ipakita mo rin sa mga viewers na mali yung interpretasyon nila sa'yo na hindi mo nagagastos or sabihin man natin na yung mga perang natatanggap mo as a blessing sa mga sponsors mula noon hanggang ngayon ay pinahahalagahan at ginagamit sa tama, no? Pakita mo lang sa mga viewers na nagkamali sila ng desisyon or mali ang kanilang interpretasyon sa mga nakikita nila noon at sa nangyayari ngayon. So yan mga kalingap at kabagis, no? Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa naging pagbisita ni Roel Malalag kay Nanay Amparo at sa naging kwentuhan nila regarding nga po sa buhay nila ngayon nila Tatay Migs. So yun nga mga kalingap at kabagis, no? Muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official at muli po nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel Malalag, supportahan po natin, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, pakifollow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may red banner pong Jubilito TV Official. So hanggang dito lang mga kalingap at kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Karepa Year 2024. As I always say mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!